Hi, good morning. Kamusta naman po yung weekend nyo? Hopefully, nakapagpahinga po kayo ngayong weekend and sana po yung mga pumasok po sa work today ay hindi masyadong nahirapan dahil sa jeepney strikes and other transportation strikes. Okay, ngayong ano po bang message ni God o ni Lord sa atin today sa natutunan ko from Mass? Okay, ang una-una po is we must not seek signs from God, but we must repent, believe in the gospel, and undergo conversion. Actually, hindi naman sa nagaano, kahit na rin naman ako sa pang-araw-araw na buhay is minsan nagsisik rin ako ng signs from God eh. Pero sinasabi nga ng Diyos ngayon sa gospel or sa mass na huwag tayo mag-seek ng signs from Him. Ang importante, magsisi po tayo sa mga kasalanan po natin lagi, maniwala tayo sa Kanya, at para mas mag-undergo tayo ng conversion na magkaroon ng magandang relationship with Him. So, importante po, maniwala po tayo sa Diyos na talagang meron siyang mga plano for us na minsan hindi talaga natin maintindihan. Okay, next. Ano ba ang final revelation? So, with the Mass today, the final revelation, Christ has died, Christ has risen, and Christ will come again. So ako rin po naniniwala ako na darating rin yung time na talaga magbabalik po si Jesus Christ sa mundo. Pero syempre, hindi naman natin alam kung kailan po yung mangyari. Kaya kailangan paghandaan po natin at huwag natin iisipin na kung ano man yung buhay natin ngayon sa mundo, ito na lang po yung buhay natin. Kasi meron pa talagang ibang buhay na kasama ang Diyos, which is in heaven po. Okay. And the third and the last message na natutunan ko today from Mass is, at the end of the day, our genuine relationship with Christ is the most important. Let us find God. So, like sabi nga ni Father kanina, tandang-tanda ko ngayon na usually kung ano may nararamdaman natin mga kasiyahan o highs kapag nag-attend tayo ng Mass, recollections or retreats, okay naman daw yun. Pero ang importante is, araw-araw dapat talagang gumagawa tayo ng effort na talagang taimtim tayong nagdadasal or nagbibigay ng oras sa Diyos at talagang meron tayong relasyon with Him. Kumbaga yung mga naramdaman natin na yun na mga kasayahan na yun is for the meantime lang yun. Pero syempre, dapat maging constant tayo at laging steady na talagang hinahanap natin ang relasyon natin sa Diyos at lagi po tayong nagbibigay ng oras for Him. And lastly, let us find God. So, with these things na habang sinusunod natin kung ano man yung mga utos niya sa atin, kung ano man yung mga word niya, doon po natin siya makahanap. Okay? So, with this, sana po ay nagustuhan niyo po yung messages ni God sa atin today. And let's end again with a simple prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, sana po mas matibayan po namin ang aming relasyon po with you. Makahanap sana kami ng way na to always spend time with you sa aming daily lives. And lagi po namin tandaan na babalik rin po kayo sa mundo na to at lagi po namin paghandaan yon. Amen. In the name of Father, Son, and Spirit. Amen. So, good morning po sa inyo, good afternoon, and maraming maraming salamat po ulit sa pakikinig. And let's end again with our Thanksgiving prayer. Thank you. Daily thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.